Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Siyempre sa mga taga New York po kasi kalaland lang po natin dito sa New York at dahil meron pong mga gaganaping rally dito sa New York, sa mga Pilipino dito sa New York sa linggo at meron pang mga ilang araw na magiging activities dito sa lugar na ito. Kaya po standby po sa Facebook natin at mag-a-announce po tayo kung saan dyan. Pero ito po ay mga rally ng PDP at especially no ni Pastor Kibuloy. I am representing him dito sa mga gaganaping rally. Okay po, syempre kahit na po tayo kalaland lang, wala pong pahi-pahinga, tuloy-tuloy po tayo, trabaho tayo kasi magwa 1 month na lang ay election na po. So sana po sama-sama tayo na pagtrabahuhan natin 'to, talagang ikampanya natin ang buong Team PDP, Team Duterte, Team Suka 'no, na kailangan manalo po 'yan. So, ah, konting tiyaga po tayo sa lahat, okay? O eto po ang ating magiging topic for today. Number 1, Claire, may selos kay Hanilet? Naku, pambihira. Claire, nagpapakadoktor at siyota. Bah, astang doktora ka na. Ano Claire at siyota Number 3, hihilahin si Torre ni Robin. Sabi niya, komunista ka. Fourth, labas ang pagka-waiter ni Cheese. Bago po tayo magsimula, huwag pong kakalimutan, i-like po itong video na ito nang sa ganun ay kumalat dahil alam naman natin maraming mga fake news na media, especially mainstream media, fake news po ngayon. Kaya kailangan ilabanan natin yan. And hindi lang yan, mga fake news na mga vloggers, di ba? Itong mga fake news vloggers, hindi ata marunong tumingin kung sino yung matino sa hindi, addict sa hindi, magnanakaw sa hindi. So, i-like nyo po itong video na ito sa ganun, mas kumalat at masugpo natin yung fake news ng kabila. And wag pong kakalimutan dun sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po yan konting lamig Wag po kakalimutan, pagpasok pa lang subscribe na agad. Okay, hindi na po natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay, eto po, simulan natin. Claire, may selos nga ba kay Hanilet? Okay, pag-usapan natin yan. Paek-ek lang para kay Hanilet Abansenya Nako, ang Senate hearing ni Senadora Amy Marcos kaugnay grabe, binanata na, bumabanat na rin si Ma'am Hanilet. Paek-ek lang yung ginagawang hearing dyan sa Senate sa pangunguna ni Amy Marcos. sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpatutsada rin ang common law wife ni Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualdesmon. Ano pa ang mga sinabi ni Hanilet Abansenya? Cheryl, mixed emotions. Itong sina Hanilet Avancenia, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak niyang si Veronica Kitty Duterte nang sila bumisita dito nga sa ICC Detention Center para nga kay former PRRD. Dahil bukod nga sa birthday kahapon ni Kitty at marami talaga mga Pilipino nagpupunta na mga taga-suporta nila dito sa labas ng ICC Detention Center. Hoy, nga pala. Happy birthday, Kitty. Ikaw Hindi mo na ako mini-message hindi ka na nag-iimbita. Hindi, joke lang. Happy birthday, Kitty. Ngayon na yung eksaktong 1 buwan mula nang arestuhin at dalhin sa The Hague ang dating Pangulo. Nakisalo sa mga taga-suportang nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sina Hanilet Avancenia at anak niyang si Kitty Duterte. Samot-saring pagkain ang inihanda nila bilang pa-birthday kay Kitty. Naging emosyonal si Hanilet ng pangunahan ng panalangin para kina Kitty, dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga supporter. Dagdag pa ni Hanilet, hindi na siya umaasang mabibigyan ng hustisya ang sinapit ng dating Pangulo sa ginagawang investigasyon ng Senado na pinangungunahan ni Senadora Amy Marcos. Pero ma'am, umaasa ba kayong magkakaroon pa ng justice po ang dating Pangulo? Yes. Yung sa investigation sa Senate o Sa Senate, ano na lang yun? Paek-ek na lang yun. Barado si Amy, barado. But anyway, alam nyo, unawain natin si Mama Hanilet kasi alam naman natin, asawa to No, dapat binibigyan natin siya ng extended na pang-uunawa
Asawa to, of course, nasasaktan. Kahit naman sino, kidnapin ba naman yung asawa mo? Yung asawa mo na alam mo, itinaya na nga ang buhay para sa Pilipinas, halos wala na ngang oras sa inyo mag-ina dahil sa pakikipaglaban, tapos ganyan pa ang gagawin, kikidnapin pa. Natural, masakit po ang puso ni Hanilet patungkol dito, no? Pero sa isang banda naman, ah, sa aking palagay ay meron namang naitutulong etong hearing ni Amy sa Senate, 'no. Sa katunayan nga even si Robin Padilla ay, nag-speech do'n. Napakaganda po ng speech ni Robin Padilla. Mamaya, pag-uusapan natin 'yan dahil talagang meron siyang hamon diyan kay Torre, 'no, at, tinawag bang komunista. Pag-uusapan natin 'yan. Pero pagka tiningnan niyo, hati po ang, mga maka-Duterte dito. Again, uulitin ko po, hindi ko sinasabing iboto niyo si Amy. Ako rin po hindi ko iboboto si Amy. Kaya lang gamitin po natin. Kasi alam mo may pakinabang din yung hearing niya, 'di ba? Sana nga lang, talagang madiinan pa lalo. Malay natin, talagang tiyagain. Dahil alam mo, ginagawa ni Amy 'yan para siya ay manalong senador. Ako naniniwala ako do'n. Pero siyempre kung talagang hindi tumataas ang kanyang, survey at alam naman natin, dumadaos-dos pa siya sa survey, malay natin ipanawagan niya ang drug test ni BBM. Siya lang ang makakagawa niyan sa mga senators. Si Amy nga lang ang nakakagawa ng hearing patungkol dito sa pag-kidnap kay PRRD. At si Amy lang din yung puwedeng, magpaano, malay mo, 'di ba? Ipa-contempt niya si Torre, ipakulong niya si Torre, ipakulong niya si Boying, 'di ba? Sino lang ang pumapalag? Si Amy lang. So, ano, maraming puwedeng mangyari diyan. Ako nga, umaasa rin na malay natin, siya rin ang magpa-impeach sa kapatid niya na si BBM, okey? Hindi ko po sinasabing magtiwala tayo sa kanya. Ang punto ko lang po dito ay may naitutulong yung hearing. Na-e-expose, yung yabang ni Torre. Pagtanungan naman pala nagtatago kay Boying. Na-expose dito na ito si Boying siga-siga, 'di ba? Ang daming na-expose. Ang matapang lang dito si Boying, Astang presidente po si Boying, 'di niyo ba napapansin? Napaka parang alam mo yung siga sa kanto? Gano'n ang datingan. Yung feeling presidente, 'yun. At yaan, akala niyo sa ngayon walang mangyayari. Pero pag-upo ni VP Sara, lahat nung lumabas diyan at na-expose, puwedeng idemanda. Huwag na lang kayo maniwala ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako niniwala sa kanya. Bakit po? Tanong siya na, ano ba talaga nangyari? Hindi, ma'am. Huwag Hindi ba siya nakita ano nangyari? Pero may gusto raw ipasilip sa Senado ang Duterte camp. Saktong isang buwan matapos dalhin si dating Pangulong Duterte dito sa The Hague, ipinasasilip sa Senado Lalo ngayon, sumasama ang di umanong, health ni BBM, 'di ba? It's about time i-expose ni Amy kung talagang hindi maganda ang kalusugan ni Marcos. Yan nga sinasabi natin, mababalewala lahat ng pagpapakitang gilas ni Amy kung wala siyang significant na gagawin. All those na paghihirap na sa mata ng taong bayan, yan ay lip service, puro lang salita, 'no? So antayin natin, malay mo patunayan niya. I-booking niya yung bisyo ni Marcos, i-booking niya yung kalusugan ni Marcos, ipa-impeach niya si Marcos, pa-contempt niya si Torres, si Boying, at ano-ano pa. Wait and see tayo, okay? Again, hindi ko sinasabing iboto ninyo. ng kanyang kampo kung paanong nakabiyaya mga pulis sumama sa kanya nang walang mga travel documents gaya ng passport at visa. Nagpahaging din si Hanilet laban sa kasalukuyang administrasyon kaugnay sa mga nangyayaring krimen sa bansa gaya ng kidnapping. Congratulations sa Pilipinas, may kinidnap at pinatay na naman. Ganyan ang gusto nyo? Ito paalala sa mga kabataan ngayon,
lalo na doon sa mga kalaban ng gobyerno, ingat-ingatan po ninyo yung mga anak ninyo. O, yung mga nag-e-expose ng kalokohan ng gobyerno, ingat-ingatan ninyo. Hindi lang po yung mga mayayamang businessman, baka yung mga anak-anak dyan, naku, uso na naman po ang kidnapping ngayon. O, ngayon, pumapalag ang business sector dahil may nakidnap sa hanay nila. O, bakit hindi kayo pumalag nung panahon na kinidnap ang dating Pangulo? Diba? Ngayon, nagsasalita kayo. Pero ako'y nananawagan lang ng pag-iingat sa taong bayan. Sige, congratulations. Congratulations, BBM. Tinabla naman siya agad ng Malacanang. Huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Kaya, teka muna, Claire. Medyo, ano ka dyan, medyo mali ka dyan. Sabi niya, huwag gawin issue yung mga kidnapping nangyayari sa bansang Pilipinas ni Hanilet. Teka muna, hindi po dapat si Hanilet ang pinapagalitan ninyo. Dapat po, sugpuin ninyo. Alam mo, ikaw bilang PCO USEC, ang trabaho mo, ipakita kung ano yung magandang programa, plataporma, proyekto, pakinabang, lahat ng P na nagagawa ng gobyerno, yun ang i-explain mo. Huwag mong sabihan ang mga ordinary citizen like Hanilet and like me and like us na huwag gumawa ng issue. Hindi po gumagawa ng issue. Totoo namang may nangyayaring kidnapping. Bakit ba lagi kayo nakafocus doon sa paglabas ng balita? I-focus ninyo na ayusin ninyo sa hanay ninyo yung trabaho ninyo. Kung walang kidnapping, hindi nyo kailangang sugpuin yung balitang lumalabas. Kaya lang ito sila Claire, laging nakafocus doon eh. Yung pagsugpo na lumabas yung baho ng gobyerno. Totoo naman. Di ba? Anong lalabas kung walang bahong ginagawa ang gobyerno? Kung ginagawa nila ang dapat nilang gawin, di walang lalabas. Kaya lang focus kayo ng focus. Galit kayo pag kami katulad ng sinabi ni Hanilet, nagagalit kayo pag may issue. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Miss Hanilet Abençania. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Bastos, no? Bastos. 'Di ba? I mean, usapang mag-asawa 'to. Ha? Asaan ang puso nito si Claire? Normal eh. Normal kay Claire. Kahit sinong babae na yung asawa mo kinidnap, bagkus ang daming ginawa, matutuwa ba? Ano sinasabi mo ngayon dyan? Ha? Sisiraan pa si Duterte. Cheryl, kwento naman or kwento Tingnan mo ulitin natin yung issue na yan. Duterte sa mga nagawa pong EJK. Di ba? Nakakulong na yung 80 years old na matanda doon. Nililitis na. Etong si Claire, parang hindi abogado magsalita. An accused is considered innocent until proven guilty. Si PRRD po ay hindi po politiko. Normal na mamamayan na po si PRRD. 'Di ba? May sinabi yung kanyang asawa patungkol kay Marcos. Bakit ka nakikisawsaw sa usaping mag-asawa? Yan po ay sigaw ng puso ng isang asawa. Ikaw ay tumatawid na. Hindi ko alam, Claire, kung ikaw ba ay may selos. Nag-aastang syota ka na. 'Di ba? May mali ba sa sinasabi ni Hanilet? Totoo namang may kidnapping. Ano ngayon kung kino-congratulates niya si BBM? Karapatan po ng isang mamamayan yun. Ng isang Pilipino. 'Di ba? So, ako nakikita ko dito kay Claire, medyo talagang sumusobra na siya, no? Hindi ko na nga alam kung ito ay nagfi-feeling shota na eh. Yung galawan nito, no? Medyo
Wag naman sana gano'n, 'di ba? Usapang may asawa na 'yan, eh, okey? Asawa ng dating presidente, wag na lang natin isiping dating presidente, asawa ng kinidnap na lang, 'di ba? Wag mo nang sawsawan yung usapang mag-asawa. Hmm. Next topic po tayo dahil may karugtong po ito, kasunod po. Oh, ito po, Claire, nagpapakasyota at nagpapakadoktor. Pakinggan po natin. Iginiit ng Malacanang na nasa mabuting kalagayan ang kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang binigyan diin ng palasyo sa anilay mga nagpapakalat ng fake news online ukol sa kwestiyon sa kalusugan ng Pangulo. Nag-viral kamakailan ang isang video clip Ayan, wala oh, sa para sa di nakakaalam ha. speech ng Pangulo sa paggunita ng araw ng Ayan, oh, dumudugo yung gilagid. Hindi po ipin, gilagid po dumudugo. kagitingan sa Quezon City noong April 9 O anong sagot ni Claire patungkol sa kalusugan ni BBM? kung saan ayon sa netizens tila dumudugo ang gilagid ng Pangulo. Pakiusap ng Malacanang wag nang mag-imbento na impormasyon ukol sa kalusugan ni PBBM. At ang aking pakiusap lamang po sa mga fake news peddlers, wag niyo pong gawa ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi Tignan mo ha, meron kayo napuna. Una, napunan nyo. Hindi niya inexplain kung ano yung nasa bibig ni Marcos. Nag-focus siya doon sa salitang fake news. Alam mo, ayan ang sinabi ni Jason sa amin. Style yan ng broadcaster. Kasi alam nyo naman natin si Jason sa veteranong broadcaster na, matagal na po yan. Hindi pa siguro ako pinapanganak, talagang lihitimong media na yan. Ganyan daw ang style ng mga taong hindi nila kayang i-debunk, hindi nila kayang pasinungalingan yung nangyari sa kanila. Kung yung nangyari o yung binibintang sa kanila, hindi nila kaya. Anong sasabihin mo? Basta sabihin mo fake news. Ganyan po yung ginagawa ngayon ni Claire. Wag niya yung pakinggan yung mga fake news peddler na yan, ganyan. Pero punahin ninyo, hindi niya ine-explain bakit dumugo or hindi niya ine-explain bakit dumudugo yung gilagid ni Marcos. Una, sa totoo nga lang, hindi dapat ikaw ang nag-e-explain nito, Claire. Dapat si Marcos mismo. Una, kasi wala ka sa posisyon. Bayad ka ng gobyerno ni Marcos para ipakita ang mga proyekto ng gobyerno. Pangalawa, bayad ka ni Marcos at ng gobyerno ni Marcos, kaya hindi ka magsasabi or wala kang credibility para magsabi ng patungkol sa kalusugan ni Marcos. In short, kahit anong pagtatanggol mo patungkol kay Marcos, walang effect. Wala pong effect yung mga pinagsasabi mo. Wala pong naniniwala sa sinasabi mo. Pangatlo, hindi ka dapat naghimasok na diyan kasi para kang nagpapakadoktor, sinasabi mo walang masama sa kalusugan ni Marcos. Kaya mo bang itaya yung karir mo diyan, Claire? Paano kung talaga merong pinagdadaan ng masamang kalusugan si Marcos? Anong sasabihin mo? Hindi mo alam? Ginagawa mo lang ang trabaho mo, etc., etc. 'Di ba? Kaya sabi ko wala siya sa posisyon eh. Huwag kang magpakadoktor. Ikaw ang nagpapakadoktor, hindi kami. Ang dapat nagpapaliwanag niyan, si Marcos mismo or yung asawa niya. Hindi ikaw. Hindi ka naman syota, di ba? I assume, Claire, hindi ka syota. So pagdating sa kalusugan ng isang tao, dapat yung mismong may-ari ng katawan ang magpaliwanag. Or yung asawa. Or yung syota. Pasok ka ba ron? Ang ipaliwanag mo, yung mga magagandang ginagawa ng gobyerno natin. Di ba? Dininay mo lang, tapos hindi mo naman pinaliwanag kung bakit dumudugo. So,
Tama nga eh, nung narinig ko 'to, sabi ko, tama si Jason sa yung mga ganitong klaseng tao, basta sasabihin fake news tapos walang paliwanag. Po yan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. At iwasan po nila na magbigay ng speculation kahit hindi po doktor ay nagpapakadoktor sa social media. Yan, tingnan mo ha. Siya pang nagsasalita ng ganun. Ikaw nagpapakadoktor kasi i-deny mo ng walang paliwanag. Diba? Tingnan mo. Let's look at this. Effective ba si Claire? Hindi. Bakit? Yung trust rating ni Marcos bumabagsak. Bumababa. Kasi umasa si Marcos sa pagtago sa palda nitong si Claire, which is not effective. Alam mo, sa lahat ng nangyayari ngayon, ang nakikinabang lang si Claire. Bakit? May sahod siya. Pinapasahod ng taxes ng gobyerno. Pangalawa, sumisikat siya, nakikinabang yung vlog niya. Magretiro man siya, mag-fake news man siya, ano man ang sabihin niya, hindi man siya effective. Pag alis niya dyan sa posisyon na yan, tutuloy yan sa vlog niyan, malakas na yung vlog niya. So in short, sa lahat ng ginagawa ni Claire, wala pong pakinabang si Marcos. Siya lang ang may pakinabang. Hindi naman siya epektibo eh. Yes, epektibo siya para maasar ang taong bayan. Pero bakit ba siya nilagay dyan ni Marcos? Hindi para maasar ang taong bayan. Para tumaas ang tiwala ng taong bayan kay Marcos. Ang tanong, tumataas ba ang tiwala ng taong bayan kay Marcos? Hindi. Hindi effective si Claire. So hindi ko alam kung hanggang kailan to. Di ba? Yes. Nakakaasar. Yes, we are being entertained for her benefit. Wala siyang natutulong kay Marcos o kay Tamba. Next topic po tayo. Ito, next natin. Robin Padilla, hihilahin si Torre. Si Torre, komunista ka. Ayan, pag-usapan natin ito. Gusto ko lamang pong iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito pong mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na dadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Ayan. Bago ko i-play. Sino lang yung dalawang lumaban na pangulo sa komunista? Lagay nyo nga sa comment section. Walang daya na. Lagay nyo. Sino yung dalawang pangulo na lumaban sa komunista? Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi Inalis din sa bansa. Pareha sila. Dalawang lumaban sa komunista. Tatandaan nyo to. Why? This is very, very important. Yung dalawang lumaban sa komunista, inalis ng bansa. That is the playbook ng komunista. Gawain po nila yan. Kung susundan natin yung paliwanag ni Robin Padilla, and I think this is public knowledge. Alam naman yung style, yung pagkakatanggal ni Marcos, baka hindi po natin nalalaman. Marami pong nagsasabi, yung Marcos Sr. yung pagkakatanggal kay Marcos, yung EDSA 1, ang nanguna dyan, komunista. Okay? Malaki po ang problema natin sa komunista. Tanong, papayag ba kayo na muling manumbalik ang komunista? Hindi po to red tagging, sinusundan ko lang po yung sinasabi ni Robin Padilla. ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa dahig ang ating dating Pangulo? Na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Yun, di ba? Buhay. Komunista dyan.
Yung kinalaban ni Tatay Digong para ang kalsada mo, kalsada ko, kalsada natin, mga Pilipino, mapayapa diyan sa mga lintik na pumapatay na NPA, diyan sa mga namumundok, diyan sa mga child abuser, diyan sa mga recruiter. Yan ang lumini si PRRD ng komunista tapos dadalin mo ron. Alam mo kaya bilib na bilib ako kay Pastor Kibuloy. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit maraming galit si Pastor Kibuloy at nakakulong din ngayon? Bukod sa pagiging kaibigan niya kay PRRD, wala kayong makikitang pastor or politiko bukod kay PRRD and BP Sara na talagang tunay, nagbuhos ng effort, ng pera, ng karir, ng channel para sugpuin ang komunista. Wala po. Si Pastor Kibuloy lang. Kaya nga, sabi ko, malaki problema natin ngayon. Kasi yung lumalaban sa komunista, kinukulong. Yung lumalaban sa komunista, binibitbit dun sa lugar ng mga komunista. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po. Ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin. Tinan mo ha, si Joma Sison pinauuwi dito, pero hindi binitawan ng Netherlands. Bakit? Kung susundan natin yung sinasabi ni Robin Padilla, komunista Tapos tayo, kalahi natin, ibinigay natin sa Netherlands na komunista. Na lumaban sa komunista. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherland. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Diba? Naman, bakit pumasok ang gobyernong ito sa komunista? Diba? Hindi po pinagbibintangan yung gobyerno Pero bakit tayo nagpapagamit sa komunista? Dahil sa pangarap ng iilang tao? Alam mo, nung pinapanood ko tong video ni Robin Padilla, ako'y naiiyak. Totoo to, hindi ako nagbibiro. Bakit ganito nangyayari sa bansang Pilipinas? Yung mga katulad ni PRRD na may ginagawang mabuti, sila ang pinasusugpo natin sa mga komunista. Bakit hindi natin sugpuin ang komunista? Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yun po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad. Diba? Malaman ang alam mo, sumaludo ako dito kay Robin. Lumabas ang tapang ni Robin dito. Mabigat to binabanggit niya Ibig sabihin, financer ng mga komunista galing sa ibang bansa. Binubuking niya na rito. At kahit alam na to ng iba, importanteng nababanggit niya dyan sa Senate. Kasi naka-record po yan. Ang pinanser, ang nagpapatakbo ng komunista sa Pilipinas sa ibang bansa. Tapos dinala natin ang dating Pangulo sa ibang bansa. Anong ibig sabihin? Wala pa tayong kalayaan. Sunod-sunuran pa rin tayo sa ibang bansa. At tayo naman, nagpapagamit dahil yung iba sa atin na mga politiko ay merong sariling pangarap. So pinapagamit niya na ang bansa natin sa Netherlands, sa komunista, sa Amerika, may EDCA pa tayo, para lang makinabang siya ng personal. Ganyan po ang kalalagayan ng bansa natin. Yan po ang paliwanag ng sinasabi ni Robin Padilla. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay
gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, Parang pinagtagumpay. Alam mo, parang nanalo komunista rito. Trophy nila yan si PRRD. Gagawing trophy ng ICC si PRRD. Gagawing trophy ng komunista si PRRD. Hindi ko naman maintindihan to si Marcos. Yung tatay niya nakipaglaban sa komunista and siya nagpapagamit sa komunista. Ano ba namang klaseng nangyayari dito kay Marcos? Hindi ko talaga maintindihan. Ha? Eh, yan po lumalabas sa paliwanag ni Robin Padilla. Nagpapagamit to si BBM sa komunista. 'Di ba? Ewan ko to si BBM talaga. General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, 'Di ba? Isipin mo 'yun. Eh ang sinasabi ni Robin Padilla na 'yan, ha. Yan ay sarcastic na patama kay Torre. Oh, dahil sa pagtatraidor mo, dalawang lumalaban sa komunista pinakulong ni Torre. Dalawang lumalaban sa komunista hinaras ni Torre. Una, si Pastor Kibuloy. Pangalawa, si Tatay Digong. Tapos, prinomote pa ni Marcos. Ganyan po ang puso ni Marcos. Tapos, magagalit kayo pag sasabihin ng taong bayan, nagpapagamit kayo sa komunista. Nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po tagahanga ninyo sa pagkamatapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni Alaman niyang sinasabi ni Robin. Ito, alam natin yan sa mga lalaki, ha? Alam natin yan. Pag sinabi, oo, ang tapang mo. Ha? Sinapak mo yung babae. Anong ibig sabihin sa atin na niya mga lalaki? Bakit hindi ako kalabanin mo? 'Di ba? Bakit hindi ako sinapak mo? Alam natin niya mga kalalaki yung ganyang banat. Yung banat ni Robin na yan, sinimulan niya sa promotion mo. Dahil sa di umanong tapang mo, na-promote ka. 2 beses magkasunod. Pero matanda na yun. Ano ibig sabihin? Yung tapang mo sa akin mo ilagay. Ako hilahin mo. Ito si Robin, totoong ano to, ha? Totoong street fighter to. Meron kasi yung matatapang, meron yung talagang street fighter. Ito si Robin, matapang street fighter to. Hindi nito uurungan si Torre. Tunay na matapang to. Kaya alam mo, nabibilib ako dito kay Robin, hindi dahil sa kakilala natin siya, pero hindi dahil artista lang. Hindi, kasi siya nasabi ng taong bayan sa kanya, artista lang, walang ginagawa. Hindi po. Pinapakita niya rito. Hindi niya iniiwan si Tatay Digong hanggang sa huli. Sa katunayan, medyo turn off pa nga ako sa ibang senator eh. Na ginamit lang si PRRD tapos tahimik. Parang takot pa kila Boying. Takot pa kila Torre. Si Robin Padilla, hindi. Di ba? Kaya bumilib ako dito eh. Yan ang tao. Tunay na tao. Hindi nang iiwan ng kaibigan. former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting, ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting, kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo, hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya mag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun, matindi yung binanggit niya yan, no? Alam mo, ang dami mong medalya, yan ang ibig niya sabihin. Pero kung medalya at medalya rin, maraming medalya dapat si PRRD. Kung medalya lang ang pag-uusapan. Ikaw, Torre, yung medalya mo walang silbi. Ako yan ang nakikita ko kay Robin. Hindi niya na kailangan i-mention yung medalya. Hindi niya na kailangan i-mention yung
2 beses niyang pagka-promote. Pero minention niya yun kasi yun ang ibig sabihin nun. Sayang yung medalya mo, Torre. Lumaban to sa komunista. Hindi mo ba alam, Torre? Parang ganito ang sinasabi ni Robin. Hindi mo ba alam, Torre, ang daming namatay sa hanay ninyo, mga kaibigan ninyong uniform men. Ang daming namatay sa hanay ninyo sa pakikipaglaban sa mga komunistang ito, sa mga rebelding ito. Tapos, etong lumalaban sa mga komunista, hindi nyo inisip, pinadala nyo sa bayan ng komunista. Yun ang ibig sabihin dyan ni Robin Padilla. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang... ito po ba talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Ito na, kina-question. Ito ba ay operation? Oh. Ito ba ay pinagplanuhan? Kasi yan ang pinag-uusapan dyan sa Senate. Oh. Kanino po ba? Kasi kami pinupuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Totoo naman yan. I agree with Robin Padilla. Talagang grabe ang anuhan ng mga PR, mga Duterte supporters. Gusto talaga nilang ma-contempt si Torre. Eh ako nga, I'm really expecting na i-contempt si Torre dahil nagsisinungaling. Kitang-kita naman natin. Iniikot-ikot yung mga topic. Iniikot-ikot yung sagot. Hindi sagutin ng diretsyo. Kaya sa tingin ko dapat i-contempt talaga to si Torre. No. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt kayo, kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Kita mo, balikan ko ha. Oh. Walang order. Una, dalawa po yan. Tingnan natin mabuti. Una, walang order na i-contempt si PRRD at si BP Sara, si Torre. Alam mo, diyan naman ako bilib talaga sa mga Duterte. Hindi sila mahilig maghigante. Yung tama lang, kung ano yung nasa batas, dun lang. Pero ako naniniwala, walang order. Totoo yan. Walang order si PRRD at si BP Sara na i-contempt si Torre. Dahil ano sabi ni Robin? Kung may order, i-contempt. Alam naman natin. Ito si Robin ay matibay na sundalo ni PRRD. Talagang ito'y matapang. Pag sinabi ni PRRD talon, ako naniniwala ako, tatalon si Robin. Pag sinabi ni PRRD, kunin yan, i-contempt, ako naniniwala, gagawin ni Robin ng buong tapang. Hindi dalawang salita si PRRD. Kaya walang order na ipa-contempt si Torre. Pero binanggit niya ulit pangalawang observe nyo dito. Binanggit niya, ako mismo hihila sa'yo. Kung may order, ako mismo hihila sa'yo. Yun yung ibig sabihin natin kanina na sa akin mo gawin, Torre. Yung tapang mo, yung medalya mo, sa akin mo gawin, wag dun sa matanda. Pinapakita niya, kaya mo lang yung matanda. Ako hindi takot, sa akin mo gawin. Sinasabi ni Robin, ako mismo hihila sa'yo. Wala lang barilan. Wala lang tawagan ng mga kampo mo. Maraming bodyguard si Torre, siyempre. General Tatawagin na naman niya yung 5,000 pinatawag niya roon sa KOJC. Ang ibig sabihin ni Robin dito, mano-mano tayo. Hindi ka uubra. Hindi ka uubra sa akin, Torre. Walang barilan. Walang kasama. Hindi ka mananalo sa akin, Torre. Yan ang ibig sabihin ni Robin Padilla. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin... Isipin mo yan, tibay ni PRRD, no? Pinagtanggol pa yung pulis. Sumusunod lang yan. Ibig sabihin, sumusunod lang naman yung pulis. Ang problema itong mga general. No?
Again, saludo ako dito kay Robin dahil ginamit niyang hihilain, eh. Kasi yan yung sinabi ni Torre, hihilain ko yan, hihilain ko yan, hihilahin ko yan. Kaya akala niyo bobito 'to si Robin, hindi po. Siguro hindi siya magaling mag-English, pero malaman yung sinasabi niya yan. Ako mismo hihila sa'yo. Na sinabi niya kay PRRD, hihilain ko yan. Ay, ibabawi niya. Magkaroon lang ng order para sabihin mo, PRRD, your wish is my command. I-contempt mo yan. Pag hindi yan sumunod, ako hihila dyan. Hindi niyang, ginawa niya lang sa'yo dahil matanda ka na, eh. Di ba? May yung word na hila, may hugot po yun para kay Robin. Kayo, nirirespeto, sir, dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Wala, hindi nag-iisip siya si Torre. Pangarap yan, eh. Anong kapalit? Hindi natin alam kung may kapalit na pera. But definitely, kita nyo naman, may promotion na, kitang-kita naman ng lahat, eh, no? Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Ano pa po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Komunista na tayo. Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po. O kayo sumagot. Tayo ba ay kontrolado ng mga komunista? Ito ba'y bangsa natin ay demokrasya pa o komunista na? Pero ako, nanghihinayang ako sa effort na ginawa ni Amy, ni Bato, ni Robin Padilla. Dahil ito si Cheese, nagpaka-waiter na naman. Diba? Sinabi niya na namumuliti ka lang to, wag gamitin ni Amy yung pamumuliti ka. Oo, nandoon na tayo. Ako naniniwala namumuliti ka si Amy. Pero wag mo namang i-bypass yung effort ng Senado. Pinakontempt tapos i-release mo. Ikaw ay nagmimistulang waiter ni Lisa at ni BBM. Labas ang kulay ni Cheese dito, ha. Lumabas po ang kulay ni Cheese. Dati kasi akala natin pag ganun-ganon lang, eh. Di ba? Pero ngayon, waiter na waiter. Labas na labas ang kulay mo, Cheese, sa ginawa mong yan. Di ba? Hindi, sinasabi mo, hindi mo hahayaan mapolitika ang Senado. Hindi po politika to. Ano bang nangyari sa'yo? Hindi mo ba nakita na nagsisinungaling? Yung pinakontempt? Itinatanggi niyang hindi niya nakita, kasama niya si PRRD hanggang Hague. Nagbubulag-bulagan ka ba, Cheese? Yan ang problema natin ngayon, mga kababayan ko. Ang laki na po dahil sa mga ganitong klaseng tao. Okay, maraming salamat po. Huwag po kakalimutan, sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe po kayo. Okay? Tulong-tulong po tayo and ikampanya po natin araw-araw ang Team Duterte. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas ko mahal. God bless everyone. Coach Oli po.